we call 16th century Protestant Reformation. At marami naging epekto yan, especially on the 17th century, dahil dito naman nagsimula yung tinatawag nating particularist at ang pagsisimula ng Baptist movement. So whether you like it or not, the Trail of Blood are teaching us that Baptists came from Christ, but historically it is not. We are lying to ourselves. Baptist movement began on 17th century, and it is an effect or aftermath of the Reformation. I suggest you read a lot of history books, not only upon Dr. J.M. Carroll's fantasy. That is just a fantasy. The Trail of Blood is just a fantasy. Why? Because kung magiging faithful tayo sa Trail of Blood, yung mga sinasabi ni J.M. Carroll na mga grupong pinanggalingan daw ng Baptist, you check them, they are heretics. The Donatists, the Montanists, the Arnoldists, those people are heretics. So if we are claiming that we came from their lineage, and yet we know that historically and doctrinally, they are known to be heretic groups, then it will make us a laughing stock because we are also claiming that we are heretics, and we are not. At yan yung i-clear natin. The correct history, Dark Ages, the Roman Catholic Church pervades Europe. Ang nangungunang relihiyon noong Dark Ages ay Romano-Katoliko. Well, ang pinakakompletong pangalan ng church nila ay Iglesia Católica Apostolica Romana. Baka yung mga Katoliko dyan, di nila alam yung sarili nilang pangalan. Well, we know it. Now, karamihan sa mga preachings about Reformation Day ay si Martin Luther, pero doon tayo sa what made him reform the church. Bakit niya ni-reform ang church? Ano ang pinagsimulan? Ano ang naging dahilan? At sa panahon natin ngayon, paano natin maiingatan yung dahilan na yon kung bakit niya nireforma ang iglesia? Yan po yung pinakapangunahing pundasyon ng Reformation Theology, yung tinatawag po nating recovery of sola scriptura. Ang pagpapahalaga muli sa scriptures alone. I would invite you to open your Bible to Isaiah chapter 8 verse 20 to 22. Babasahin ko po ito sa dalawang version. Babasahin ko muna sa English Standard Version, and then I'll read it in the King James text. Isaiah chapter 8 verse 20 to 22. Bigyan ko po kayo ng disclaimer. Sa aking magiging preaching ngayon, baka may ma-offend sa isang point. Sinasabi ko na in advance. Because this is something that we are used to. Pero I would invite you to open your mind upon the testimony of history so that we may widen ourselves when it comes to the clearer truth. Babasahin ko po sa ESV. To the teaching and to the testimony. If they will not speak according to this word, it is because they have no dawn. They will pass through the land, greatly distressed and hungry, and when they are hungry, they will be enraged and will speak contemptuously against their king and their God, and turn their faces upward, and they will look to the earth, but behold distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. I'll be reading from the King James text, our favorite Bible. No? Isaiah chapter 8 verse 22. We read to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. And they shall pass through it, hardly bested and hungry. And it shall come to pass that when they shall be hungry, they shall fret themselves and curse their king and their God, and look upward. And they shall look unto the earth, and behold trouble and darkness,
dimness of anguish, and they shall be driven to darkness. I like kasi yung sinabi ng King James na there is no light in them. Kasi mas naiintindihan natin yon. So by way of introduction, sabi po ni Charles Haddon Spurgeon, the Bible that is falling apart usually belongs to someone who isn't. Ang Bible mo ba'y gutay-gutay? Ang Bible mo ba'y maraming marka? Ang Bible mo ba'y may mga pilas-pilas na page? Sabi niya, kalamitan daw ang Bible na sira-sira, ang nagmamay-ari ay hindi sira. Bakit? Dahil sa kakagamit niya ng Bible. I would like to, this is not something that I brag about, but I have this very Bible na niretire ko na because of its fallingness. I have my old King James Scofield. Talagang nakapanlulo mo ang kanyang itsura. But by the way, when I got this, sira-sira na rin siya. Mas lalo ko lang siyang nasira. But I think the person who used this really loves the Bible. Scotch tape. Yung mga markings niya sa tagal, kumupas na. Kasi pag gumagamit kayo ng stabilo, diba yung stabilo yung highlighter? Pag gumagamit kayo yung sa Bible, huwag kayong gagamit no. Alam mo kung bakit? Pag tumagal, pag kumupas yung kasama letra. Kasama letra. Kaya instead na mag-mark kayo, lapisan nyo na lang ang mga Biblia nyo. At hanggat maaari kayong tamad, magsulat na lang kayo, no? Kaysa yung Bible nyo yung sinusulatan nyo. Pero meron kasi mga Bible na ang design, nilalaparan nila yung margin, yung tinatawag nating wide margin Bibles, nilalaparan nila yung margin para makapag-notes ka sa gilid. Meron ding KJV or ESV Journaling Bible na yung portion ng scripture kalahati notes para makakapag-notes ka. Pero sa yaman ng Bible, pag binalikan mo yung notes mo sa text, iba na yung makikita mo. Mas malalim na. Hindi mo na mabuburay yung notes mo. Kaya I would suggest you can use your technology for your own notes and preserve your Bible. Pero I disagree to Spurgeon because may mga tao na kaya gutay-gutay ang Bible, di ba? Dahil nagsimba, praise the Lord, di ba? Pag-uwi sa bahay, binaragbag ng ganyan yung Bible, di ba? Kaya gutay-gutay. Hindi maingat. Meron naman, nag-aaral talaga ng Bible, pero maingat naman sa kanyang Bible. So, I have this a King James Goatskin Bible. And balat siya ng kambing. So, premium Bible. At talagang ingat na ingat ako to the point na hindi ko to dinadala ng walang damit, ng walang balot. So, I hope sa mga nagmamahal ng scriptures, ganyan din yung inyong pagtanaw sa inyong mga Bible. So, Martin Luther, many things that he was the origin of Protestant Reformation, you will be surprised that he is not. Martin Luther ay na-discover niya yung something na magiging confident siya para simulan yung reformation ng iglesia. Bakit? Nung time kasi ni Martin Luther, ang prevailing church ay Catholic Church. Roman Catholic Church. Lagi niyo pong ikakabit yung word na Roman. Bakit? Dahil ang word po na Catholic ay simbahang pangkalahatan yon. Meaning, tayo ay miyembro rin ng Catholic Church. But we are not Roman. We are not Roman Catholics. Pero walang Baptist Catholic. We are just Baptists, member of the Universal Church. Pero sa panahon natin ngayon, nasa panahon tayo ng last days, ang nire-recognize ay local churches. Kaya hindi pwedeng sabihin, dahil ikaw ay tumanggap kay Kristo. Sabi po nung nag-evangelize sa akin, di na kailangan ng church, member na ako ng Catholic Church. Well, ang patunay na miyembro ka ng Catholic Church, miyembro ka ng local church. Because the local church is the visible manifestation of the invisible church. Or the Catholic Church. Sabi ni Stephen Lawson, so bold was Luther's commitment to the singular authority of the Bible that he resolutely stood against Cardinal Cajetan at Augsburg and remained resilient before Martin Eck at Leipzig.
So firm was his stance that he burned the Pope's bull in Wittenberg and was immovable before Johann Eck at the Diet of Worms. Unbowed, Luther publicly confronted Erasmus in the bondage of the will by holding to the word alone. In this pivotal movement, these frontline soldiers stood against centuries of the church tradition and papal abuse as he asserted the scripture alone. Si Martin Luther po ay isang monghe. Pag sinabi nating monghe, siya po ay nasa loob po ng monasteryo. Sila po yung mga church workers na ibinubukod yung sarili nila sa secular world. Sila po ay nasa loob ng mga monasteryo. At nung time po na yon, ngayon, ang Bible nyo, hawak-hawak nyo. Nung time ni Martin Luther, hindi nakakahawak ang commoners ng Bible. Bible is only allowed to church clerics, to church priests, to bishops, sa mga may katungkulan lang po sa Bible. Parang may ganyan na simbahan, may malaki dyan. Ministro lang nila yung may Bible. Sumpain yung ganyan simbahan. Anyway, nung pagkatanggap ni Martin Luther ng scriptures, nang siya ay nasa Wittenberg, so binasa niya ang scriptures and it enlightened him to go against the abusive system of the Catholic Church. Bakit? Nung sumulat na siya ng 95 Theses, at nang sumulat pa siya ng mga books na kumukontra sa paniniwala ng Roman Catholic Church, kinonfront siya ni Cardinal Cajetan ng Augsburg. Pinadala ng Roma para sabihin sa kanyang, i-recant mo yung faith mo. Otherwise, madadala ka sa Inquisition. Noong unang panahon, ng panahon po ni Martin Luther, napakabigat po ng kasong heresy. Pag ikaw po ay nahatulan na heretic, death penalty po ang maipapatong sa'yo. At si Martin Luther ay ina-accuse of heresy because of his writings against the church and against the Pope. So, ang ginawa ng Cardinal Cajetan, tumungo siya sa Augsburg, minute niya si Martin Luther, at sinabi sa kanya, anak, kakausapin ka, ay assistant muna ni Cajetan, kakausapin ka ni Cardinal Cajetan, isang word lang ang sasabihin mo para maligtas ka. Reboko. Reboko. Ang ibig sabihin nun ay recant. Ay recant. At nung si Martin Luther humarap kay Cardinal Cajetan, nagpatira pa sa sahig, hindi niya sinabi yung reboko. Ang sabi niya, Holy Father, have I erred? Nagkamali ba ako? Have I erred? Sabi niya, yes, son, you erred against our mother church, the Catholic Church. Sabi ni Martin Luther, what was it? Ano yung pinagkamali ko? At dinepend niya dito ang paniniwala niya sa scriptures alone na hindi Pope lang ang may kakayanang mag-interpret ng scriptures. At mula nun, history is the rest. Nagsimula ang Protestant Reformation, dumami ang mga Germans na umaklas laban sa Catholic Church at nahati ang Germany sa dalawang relihiyon, Catholic, Roman Catholic, and Protestants. Pati yung mga prinsipe ng Germany ay na-convince sa theology ni Martin Luther. Kaya somewhere in 1500s, nag-alala na yung emperor ng Holy Roman Empire. By the way, walang Germany nung panahon ni Martin Luther. Ang bansa nila ay Holy Roman Empire. Yan yung kanilang bansa, the Holy Roman Empire. Dalawang namumuno, emperor at pope. Now, ang emperor noon ay si Charles V. At nung siya ay ginigipit ng pope, ibalik mo ang Germany sa Roman Catholic tradition. Pinatawag niya yung kanyang mga prinsipe at sinabi niya, kapag kayo bukas sa piyesta ng Corpus Christi, kapag hindi kayo nagmarcha in a Roman way, papatayin kayo. At lahat ng mga prinsipe ng Germany ay nag-move forward
and told Charles V, we would rather die than give up the faith that we have discovered. At mula nun, pumayag ang prinsipe, ang emperor, na tanggapin ang Confession of Faith, unang Confession of Faith ng Protestants, yung tinatawag po nating Augsburg Confession. At mula doon, hindi na napagilan ang pagdami ng mga bansa na nag-reform. Pumangalawa po dyan ay ang England sa pangunguna ni King Henry VIII. Pero mali yung motibo niya kung ba't siya nag-reform. Kasi may gusto lang siyang i-divorce. Hindi siya payagan ng po. Kaya naki-reform. Pero may kita rin natin na ginamit din siya dahil uusbong yung grupo na panggagalingan naman natin. Yung Puritanism. Pero, tapos another country which is in Geneva, ang Geneva po ngayon ay Switzerland, nagsimula naman yung tinatawag nating Swiss Reformation. Dito nagsimula yung tinatawag nating Scottish Reformation sa pangunguna ni John Calvin at ni John Knox. Ito po yung tinatawag natin ngayong Presbyterianism. At sa bandang Netherlands naman, ang Netherlands dati ay probinsya lang ng Holy Roman Empire, nagsimula naman ng Dutch Reformation. 17th century, 1646, nagkaroon ng split up sa Puritanism, nahiwalay yung mga infant, yung mga nagbaptize ng infant, we call them Presbyterians now, at yung mga hindi naniniwala sa infant baptism at naniniwala ng rebaptism, we call them Baptists or particular Baptists. Sa ngayon, we call them Reformed Baptists. Pero, may naunang grupo ng Baptists before that. Sila yung tinatawag nating General Baptist sa pangunguna ni John Smythe, 1609. But, they are heretics. Now, the Roman Catholic Church was so powerful in Europe and Middle East. Tandaan niyo po ito napakamakapangyarihan ng Roman Catholic Church. Even now. Pero mas lalo dati. At kapag ikaw ay kumontra dito, tsugi. Mamamatay ka. O sigurado, walang litis-litis. Walang ganun. Yung may hearing-hearing, wala. O pwedeng isang hearing tapos sigurado na papatayin ka. You will be burned at stake. Alam niyo po ba yun? Sa poste, papiyano ka, igagapos ka, susunugin. Ngayon, ang Bible, noong panahon ni Martin Luther, is a rare to find jewel. Ibig sabihin, pag meron ka nito, pwedeng mayaman ka or mataas ang katungkulan mo sa simbahan. Pero ngayon, may mga Bible na kayo. Libre pa nga, di ba? Kung minsan. Di ba? Libre pa. Masama pa, baptist daw kayo. Tapos, pupunta kayo sa simbahan, wala kayong Bible. Di ba? Cellphone na lang. Ang pinopoint out ko dito, i-preserve natin yung ating mark as Baptist. Kilala ang Baptist that we always hold in our hands our Bibles. We always do that. And that is one of the marks of Baptists. Dahil nga, only church clergies ang may access lang dito dati, at ang language lang ng Bible na pwedeng basahin noong unang panahon ay Latin. Narinig niyo yung word na Latin, di ba? Pero wala na pong ganyang language ngayon. Latin is a dead language. Nung panahon po nila Martin Luther, ang Latin ay dead language na din. Hindi na yan ang language na sinasalita. Pero pinag-aaralan pa rin siya dahil ginagamit siya sa mga church settings. Until now, di ba? Nung ang Papa, sino ba ang Papa bago si Francis? Si Benedict XVI. Di ba? Si Benedictong XVI. Anong ginawa niya? Binalik niya yung mga Latin masses. Hindi naman kayo Katoliko kaya hindi kayo makakarelate sa akin May pagkakataon ng may mga simbahan na Latin na naman yung mass. At ayaw ng mga progressivist Catholics yon. Kaya nag-akla sila sa church. Hence, na-pressure si Benedict XVI na bumaba sa pwesto. At yun nga, noong 2013, nahalal yung bagong papa nila, di ba? Si Papa Francisco, Pope Francis. Now, yung access ni Luther sa scriptures sa Wittenberg, Germany, ang nagbigay sa kanya ng confidence at conviction para i-reform ang church. But let me just remind you, reformation doesn't always mean
to go in new direction. Ang purpose po ni Martin Luther ay ibalik ang simbahan sa dati nitong anyo. Dahil masyado na itong iniba ng Romanists. Pero dahil ayaw mag-agree ng Roman Catholic Church, napilitan si Martin Luther na magtayo ng ibang sektang Kristiyano. At yan po yung tinatawag nating Protestant Reformation. But take note of this. Yung religion na Lutheran, hindi si Martin Luther ang founder. Again, ang religion na Lutheran, hindi si Martin Luther ang founder. Ang Lutheran Church ay inspired sa works ni Luther. But it isn't the Protestant Reformation that Martin Luther has commenced. I will draw a message from that of the scriptures as a pivotal point of the Reformation. The Bible alone as the final authority of Christian faith and practice reforms the church. And it continues to reform the church according to the Word of God. Ang Biblia lamang ang kahuli-hulihang otoridad ng Kristiyanong pananampalataya at tradisyon na nagbabago ng iglesia. At ito ay nagpapatuloy na bumabago sa iglesia ayon sa salita ng Diyos. Ito po yung unang point na dapat po nating makita on how the Bible reformed the reformer, the recovery of sola scriptura. Ang muling pagbangon ng sola scriptura. Ang pananampalatayang pinipilit ng Roman Catholic Church noon ay hindi lang Bible ang may otoridad. Again, para sa Roman Catholic Church, merong kapantay ang scriptures o mas higit pa sa scriptures na may kapangyarihang magdikta sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ito yung tinatawag nating scriptures and traditions. Hindi lang scripture, kundi pati mga tradisyon. At ang tradisyon ng simbahan ay ganito. Ang Papa ang magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng scriptures. Kaya ibig sabihin, kahit naiintindihan mo yung Bible, hindi ka naman Papa. Papa pa rin ang masusunod kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya nga ang Pope ay may katangian na tinatawag na ex cathedra. Ang ibig sabihin ng ex cathedra, kapag nakaupo siya doon sa kanyang trono, lahat ng sasabihin niya, infallible. Ibig sabihin, hindi nagkakamali. Ang Pope daw ay hindi nagkakamali. At yan ang kinontra ni Martin Luther sa issue ng unigenitus noong 13th century. Bakit? Dahil merong unang council ng Catholic Church that says, di ba? Extra ecclesiam novi salvi. Outside the church, there is no salvation. Pag hindi ka Roman Catholic, hindi ka ligtas. But they reformed the statement in the second unigenitus that said, extra Christus novi salvi. Outside of Christ, no salvation. Iniba na nila. Bakit? Dahil kinoconsider nila yung isa pang Catholics. Ano yung isa pang Catholics? Dalawa yan eh. May Roman at may Berean. Mabuhay kayo. Ano ang pangalawang, ano yung isa pang Catholic? Dalawa yan. Greek. Orthodox, natakpan. Orthodox. Greek Catholics. Sila yon. Sinama sila dahil sila ay kapatiran pa rin naman. Ayon sa mga Roman Catholic Church. Now, the case, ang pervasive idea ng apostate church, pag sinabi natin apostate church, ito po yung Catholic Church. Mas nag-spread ito, bakit? Dahil ang Vatican, hawak nila lahat ng scriptures. Ito yung advantage nila. Ang Bible kasi, nasa kanila. At dahil nasa kanila ang Bible,
may kapangyarihan silang kontrolin sino lang ang makakagamit nito. At ang pinakamahigpit na batas ng Roman Catholic Church noon, bawal isalin ang Bible sa ibang wika. Bawal. Buhay mo ang kapalit. Kapag tinranslate mo ang Bible sa ibang language, dapat Latin lang. Talagang hindi makakaunawa tao dahil Latin yung salita. Ginawa ng Katoliko yan, mga kapatid. At ang valid or legitimate na translation lang na pwedeng gamitin ng mga tao noong panahon na yon ay yung tinranslate ni Jerome from Septuagint na ang tawag ay Vulgate. Explain ko po kung ano yung Septuagint. Noong panahon po nila Jesus Christ, ang salita na po ng mga tao, ng mga Judean, ay Greek. Again, ang salita na ng mga Israelites ay Greek. Pero doon sa part ng Nazareth where residing in the province where Christ was raised up, ay tinatawag po nating Assyrian Aramaic. Ito po yung salita ng Syria dati. Ang Bible po natin, galing po yan sa tatlong wika. Tama po ba? Basic bibliology, di ba? Tatlong wika. Hebreo, Aramaiko, at Griego. Meron pa po bang mga Hebrews ngayon? Meron, mga Israelita yun, nagigera sila. Pero, ang Hebrew language nila ngayon, hindi Hebrew nung unang panahon. Dahil ang language po, nagbabago yan. I-try nyo pong i-search sa YouTube yung ama namin sa lumang Tagalog. Di nyo maiintindihan ng Tagalog noong unang panahon. Dahil nagbabago po ang language. Centuries by centuries. Nagbabago yan. Ang Aramaic, wala na rin pong language na yan ngayon. At ang Greek, wala na rin yung language na yon ngayon. Ang Greek ngayon, ibang Greek na. Ang dati, Koine Greek. Pero wala na yon. Kaya lahat po ng language ng Bible, dead na. Kung meron pang nakakaalam ng mga language na yan, mga Bible scholars. Mga nag-aaral ng Bible mismo. Tayo nag-aaral tayo ng Bible, pero hindi tayo Bible scholars. Umaasa tayo sa Bible scholars na talagang inaaral letter by letter ang scriptures. Now, noong panahon po ni Jesus, dahil hindi na nga sila makaintindi ng Hebreo, tinranslate ang Bible sa Greek. Ang tawag po doon, Septuagint. At yun po yung version na ginagamit mismo ni Jesus. Kaya ginagamit din natin yung Septuagint. Now, si Jerome po ay isang miyembro, kilalang tao sa Roman Catholic Church. Tinranslate naman niya yung Septuagint sa wikang Latin na later on tinawag na Vulgate. At ito po yung naging official Bible ng Roman Catholic Church. Fact, Roman Catholic charge to anyone who translate the scriptures to other language is death. Pag may nangahas na i-translate ang Bible sa ibang language, mamamatay ka. Question, may nangahas ba? Meron. Number 1, John Wycliffe. Isa po itong English. Ibig sabihin ng English, siya po ay taga-England, pinanganak noong 1330 at namatay noong 1384. Tinranslate po niya ang Bible sa English. Wala po siyang kaalaman sa Hebrew at Greek. Hindi niya alam yung Hebrew and Greek, kaya ang translation niya ng Bible galing kay Jerome na Latin Vulgate. Pero dahil tinranslate niya ang Bible sa English, dineklara siyang criminal. Puro krimen ang mag-translate ng Bible. Dineclare siyang criminal for translating the Bible noong 1401. At dahil dyan, siya ay inisyuan ng excommunication ng Roman Catholic Church at idineklarang mamamatay by burning at stake. But luckily, or I can say providentially, naunahang mamatay si Wycliffe bago pa siya mabitay. Ang kapalit, lahat ng kanyang mga katrabaho ang sinunog in his place. So dahil hindi siya nasunog,
Hindi siya sinunog, mga colleagues niya ang pinasunog. At mayroong pope na galit sa kanya, kahit patay na siya, hukayin niyan, sunugin pa rin niya. Sa galit dahil sa kanya. 1401, si Archbishop Arundel ay nagsabi na si Wycliffe daw, the pearl of the gospel is scattered abroad and trodden underfoot by swine. This pestilent and wicked John Wycliffe of cursed memory, that son of the old serpent. Grabe yung galit niya, Wycliffe. For translating the Bible to English. Hindi man namatay si Wycliffe, but all his colleagues were burned alive. Sinunog. Kaya hindi rin nagtagumpay yung kanyang translation because the documents that relates to his translations were all burned. Yan ang ginagawa ng Catholic Church. Para hindi kumalat, sunugin ang mga isinulat. Ngayon, wala ka nang susunugin. Pag na-share mo na sa Facebook, wala nang bura-bura yun. At kahit yung pinaka-original na mag-post ang nagbura, wala na, may copy na yung iba. Yan yung kadelikaduhan ngayon ng panahon natin. Secondly, ay si William Tyndale. Si William Tyndale, pinanganak noong 1490, namatay 1536, translate niya ang Bible hindi mula sa Latin, kundi sa original na Hebrew at Greek. Hindi mas reliable, diba? Kasi galing siya sa totoo. At dinisign niya na ang scriptures ay mabasa ng mga English people. Pero nung time na yon, ang hari ay debotong Katoliko, si King Henry VIII. Kaya siya ay pinadakip at sinunog sa poste. May prayer siya nung siya'y sinusunog, Lord, open the King of England's eye. Sana buksan mo ang mata ng hari namin. At later on, si Henry VIII, hari ng England, naging open sa Reformation. Tapos, nag-utos siya, i-translate yung Bible na yan sa English. Diba? Kailangan pang meron siyang patayin bago niya gawin yung gusto ng mga taong may desire. But again, the Reformation of Henry VIII is not with the same motive of the other reformers. Na in love si Henry VIII sa isang babae ang pangalan Anne Boleyn. Si Henry VIII kasi hindi magkaanak ng lalaki. Hindi siya magkaanak ng lalaki. Kaya kung sino-sino yung asawa, magkaanak lang ng lalaki. At umaklas siya sa Catholic Church dahil ayaw siyang payagan ng Pope ikasal o i-divorce doon sa una niyang asawa. Kaya sabi nung kanyang arsobispo, ikaw makikinig dyan. Ikaw yung hari. Kaya, likha tayo ng simbahan natin na gawa o naitatag yung Church of England. At nung yun ay naitatag, gumawa sila ng English Bible that we call Bishop's Bible. At ito yung naging official Bible ng Church of England noong panahon ni King Henry VIII. Kaya, naging successful ang translation na ito. So makikita natin yung kapangyarihan ng Church of Rome. Alam nila yung kapangyarihan ng scriptures, kaya ganun na lang yung kanilang pagbabawal na ito ay malaman ng mga tao. Isipin nyo, bakit ganun yung pagwardya nila sa scriptures? Because they know how powerful it is. Ang problema nila, may taong hindi natakot sa kanila. Ito lang iba yan, kundi si Martin Luther. The Church of Rome knew that the power of the scriptures, that it can turn the world upside down. At ang nangyari talaga nung naging successful ang Protestant Reformation, it turned the world upside down. Biglang nabago ang lahat. Dahil dyan. The pre-Reformation reformers, kagaya po ng mga binanggit ko kanina, kasama po dyan si John Hus, they saw that scriptures as the highest authority the world ever need. At yung mga sacrifices ng mga naunang reformers na pinagpapatay, yan ang nag-inspired kay Martin Luther na maging matapang. At ang weapon ni Luther, hindi espada, hindi pana, kundi Word of God. Word of God in known tongue. Again, Word of God in known tongue.
binabasa nga sa yung Bible, salita namang Hindu. Bali, wala. Walang epekto yun sa'yo. Walang magic na magaganap para maintindihan mo yun. Not unless may mag-speak in tongues. Di ba? Hindi naman ganun yun. Kaya, ang weapon ni Martin Luther, the Word of God in known tongue. At ito po yung tatandaan natin na naging powerful weapon kung bakit bumilis ang pag-spread ng Reformation dahil na-invento yung printing press ni Johann Gutenberg. Ito po yung parang sinaunang Xerox machine. Kaya madami na ang nalilimbag ng mga sulatin dahil sa pagkakaimbento nito. Ginamit ito ni Luther para i-translate ang Bible sa wikang German. At nung ang mga German ay may sarili ng mga Bible, na German Bible, yung kanilang malaking takot sa Church of Rome ay nawala dahil napalitan ito ng kaliwanagan na itinago ng Church of Rome sa kanila. Ano yun? When they have in their own hands the Bible. Kaya nga, nung nagkaroon na ng mga Bible ang mga tao, ang mga sigaw lagi ng mga reformers is this: post tenebras lux. After darkness, light. Hence, the consummation of the Dark Ages. Kaya kailan natapos ang Dark Ages? 1570. Bakit? Ang Bible, kumalat na sa tao at hindi lang sa wikang Latin, kundi sa wikang alam din ng mga tao o yung native tongue. Kaya ang scriptures is the light that shines in the world of darkness. Point, ang salita ng Diyos sa known language powerfully transformed the church. And Luther found out that the scriptures must be known in known language. Kaya nga translate it. Hindi niya sinabi, mga kapatid, basahin ko ang John 1. Diba? Divinus verbum. Tas, ito ibig sabihin. Hindi ganun ang pagkaka-structure niya, kundi tinranslate niya mismo ang Bible sa language nila. Walang epekto kasi. Walang epekto. Bakit? Tingnan mo itong mga nag-i-street preaching na mga Bible ba? Dala-dala yung King James Bible nila. Tapos magpipreach. Ang sabi ng Bible, thou shalt believe, thou shalt. Wala nakakaintindi nun. Whether you like it or not, wala nang nakakaintindi ng language ng King James, not unless aral ka kagaya natin. Pero hindi mo pwedeng i-generalize na lahat ay maging kagaya mo. Kaya nga si Martin Luther, nabasa niyang Bible in Latin kasi marunong siyang mag-Latin, but he know, not everybody is like him. So, kailangan mai-translate ang Bible sa language na alam nila. Binawal ba ng Bible yun? Hindi. Nung Acts chapter 1 and 2 nga, nagsasalita pa sila and they are quoting the Bible sa sarili nilang mga translation. So, translation is allowed by Scripture. Pero ang problema ngayon, lalo na ng mga Kristiyano, ipinagkakatiwala yung Word of God sa mga leaders. Binasa ng leader sa pulpit. Ito text natin. Yung mga miyembro, hindi na nagbabasa ng sarili nilang Bible. Bakit? Ay, hindi naman ako lolokoy ni pastor, di ba? Bagamat mayroon kang ganyang kaisipan, but I highly discourage that thinking. Why? You need to be like the Berean. What did they do? Bagamat si Paul ang nagpipreach sa kanila, Paul na yan. Sisinungaling pa ba yan? Hindi. Binasa pa rin nila sa scriptures kung totoo ang mga pinagsasabi ni Apostle Paul sa kanila. Hindi nila alam yung mga sinasabi ni Paul ay Bible din. Pero later on na lang natin nalaman sa panahon natin ngayon. Marami na yung mga church-goers na umating sa church, kompleto yung make-up, kompleto yung kolorete, may bag na maganda, laman, cellphone, pulbos, at kung ano-ano pa, but there is one thing that's missing. Bible.
Hindi ka ba nahihiya nun? Simbahan yung pupuntahan mo, tapos Bible mismo yung wala ka? Para kang papasok sa school na walang ID. Para kang doktor na walang uniform. Para kang papasok sa school na wala kang uniforme. Tapos papasok ka sa loob ng simbahan, wala kang sariling Biblia. At pinapalitan ito ng maraming tao ngayon ng kanilang mga latest gadgets. Sabi ko nga doon sa Bible school ko, parang ako pa yung mahihiyang magbukas ng Bible. Bakit? Lahat naka-laptop, lahat naka-tablet. Walang nagbubukas ng printed copy. Pero sana hindi mangyari yung time na ganun na yung mga tao. Tandaan nyo, ang laptop, o kunyari, mapunta ka sa lugar na walang kuryente, yari ka na pag nalobat yan. Alam nga naman kabisado mo yung Bible. Pero pag meron kang printed copy, kahit saan ka pa pumunta, hindi malolobat, di mawawala yan. Eh yung gadget natin, nagbabasa ka ng Bible, mamaya nag-chat yung crush mo, wala na. Yun na yung titingnan mo. Mas maraming temptation yan kesa yung meron kang printed Bible. Kaya pahalagahan po natin. At maraming tao, latest yung iPhone, latest yung kanilang mga Mac, naka-Mac Pro pa, naka-Apple pa, pero ang Bible, ang pangit. Ito, meron talagang Bible na pangit talaga. Bakit? Yung pagkakasulat, ang liit-liit, tapos ang hirap basahin, tatamarin ka na lang basahin kasi ang liit-liit. Ang point dito, nakabili ka nga ng gadget mo. Tapos ang Bible mo, gusto mo laging hinihingi. Bumili ka ng Bible. Pumunta ka sa mga page sa Facebook, may mga nagbebenta doon. Huwag niyo akong dadalilan na, sabi ng Bible, Proverbs 23, buy the truth, sell it not. No. When the Bible says, don't sell it, means, huwag mong ipagkait ang katotohanan nito. Pero ang Bible mo, bilhin mo. Bakit? May naglilimbag yan eh. Kailangan din mabuhay ng mga nagbibigay sa atin ito eh. Kailangan ma-appreciate natin yon. Buy your own Bible. Huwag makontento sa Gideon. Yung Gideon, yung binibigay sa preso, hindi mo kay preso eh. Kaya mag-invest kayo. Meron naman sa inyo, magaganda na ang Bible, pero sa mga Bible na wala ng Genesis, wala ng Revelation, palitan nyo na yan. Di ba? Binawasan nyo na yung Word of God. Kasalanan na kayo. Kaya yung problema ngayon. Dati, ang problema lang ng mga tao, hindi na maintindihan yung language. Ang problema naman ngayon ng mga tao, hindi mo na alam ano yung tamang Bible. Bakit? Sa dami ng mga translations that will make us to the second point, the reformation of the scriptures. Kung akala lang ninyo ay the Bible, sabi nga ni Charles Spurgeon, hindi daw dapat ang age ang nag-a-adjust sa Bible. Hindi daw dapat ang Bible ang nag-a-adjust sa age. Dapat tayo ang nag-a-adjust sa Bible. That's true. But that is not true when it comes to language. Why? Because language changes. Language changes. Diba? Pamilyar naman po tayo sa tinatawag po nating Lord's Prayer. Para may ipakita ko po sa inyo yung katotohanan po sa language. Di ba, pag nirecite natin yan sa English natin ngayon, our Father, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ay, ano na ngayon eh, King James ba? Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive. Ito yung 1611 na English. Ang King James, di ba, 1611. Ang our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now, Middle English, 1384. English din to, pero panahon ng 1300s. English din to. Ito ang Our Father. Our Father, part art in heavenes, hallowed be thy name. Be your kingdom come to be. Be will done in earth as it is done in heaven. Give to us today our each day's bread, and forgive to us our debts, pat is our sins, as we forgive to our debtors, pat is to men pat han sin in us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. English yun. What's the point? Kahit yung mga English ngayon, hindi nila maiintindihan yon. But that is their English during that time. Bakit? Dahil nagbabago nga ang language. Old English, year 1000, Fider uri popeer on yopunum, sipin na magihalgot, tobekume penriche, guwerpe penwila. English yun, hindi Latin. English yun. Kaya may Old English, may Middle English, at may Modern English. Now, what's my point? What I'm saying this. There are Christians today na ang loyalty hindi sa Bible kundi sa translation. And what is that? Those groups who hailed the King James Version. Now, listen very carefully. Listen very carefully. I love the King James Bible. I have it. But, the KJV, bagamat ang KJV ay good translation, but its effectiveness has served at its best in the past centuries. Pero effectivity ng language, hindi naglalast. Ano po yung teaching? Ang inspired at infallible Word of God ay yung original na Hebrew at Greek, hindi ang mga translations. At ang King James Version ay translation lang. Again, nilalang ko siya kasi translation siya. Hindi siya yung totoo at original. Now, what I'm trying to say is this. The language of KJV is called Middle English. We are no longer in that era. Wala na tayo sa era na yun. This kind of language has already ceased. At sasabihin ko sa inyo, even the native English speakers, anong bansa ba ang mga native English speakers? US, Canada, Australia, New Zealand, Great Britain, di ba? Yung mga English na de facto, Philippines, India, Singapore, na official language din natin. Even the native English speakers can no longer understand Middle English. Bibigyan ko kayo ng isang example na very simple lang na statement, pero hindi mo na maiintindihan ngayon. Isang lalaking nanliligaw sa kanyang gustong babae, at ang sabi niya, "Oh, fairest thou of all. Fairest thou of all. Thy countenance is so fair." Anong alam mo doon? Magdidictionary ka pa. Kung anong ibig sabihin ng mga yon. Ang ibig lang palang niya sabihin, "Oh, most loved or a very beautiful woman, you have a beautiful face. Thy countenance is fair." Di ba? Hindi naman natin naiintindihan yun eh. Unless, mag-translate ka. Gusto mo nun, yung Bible mo, tinatranslate mo pa ulit. Yun yung point ko. Ang King James ay good, but, may pag-wala natin, wag mo natin madaliin. Topical to, kaya hindi ako nakakulong sa 40 minutes. Ang King James po, mayroong ibang grammar rule sa rule po natin ngayon. Bakit? Iba yung law ng grammar ng King James sa grammar natin ngayon. Ang grammar natin ngayon, do not kill. Ang English dati, kill not. Kill not. Baliktad.
hindi SVO, kundi VOS. Parang Pilipino, di ba? Ang Philippines grammar, lumalangoy ako. Pag in-English mo ng direkta, swim, ay. Hindi naman ganoon ng English. Subject-verb agreement yan. Kaya, I am swimming. Yung VOS, ang rule dati. So, magkaiba yung grammar rule. Kaya mahihirapan na talaga tayo. At, ang King James ay naglalaman ng maraming obsolete words. Ano pong ibig sabihin ng obsolete words? Mga words na hindi na ginagamit ngayon even in English. Halimbawa, yung dalawang nasa kasama ni Kristo ang tawag malefactors. Sino ba nakakaalam nun? Di ba? Magnanakaw lang pala ibig sabihin or criminal. Yung paggamit din instead of moreover, ang ginagamit ay peradventure. Di ba? Howbeit. Di ba? Hindi na po natin ginagamit yon. Language changes in time. Kagaya po ng Latin, original Hebrew at Greek, kasama po ang Middle English sa language na hindi na po ginagamit ngayon. So ano po ang aking principle? The King James Version of the Bible is no longer the right Bible for 21st century. Okay, mag-aalit. Pero ang gusto kong sabihin dito, dahil nga sa mga nilatag ko po sa itong premise, hindi na natin yan language ngayon. Hindi lang yan obsolete language. Diba? Sila ang una kong binanggit kung bakit hindi na siya dahil iba na yung language. Pero, mas sana makonvince kayo sa pangalawang reason. Errors sa King James Version. There are also errors that we can see in the King James Version. Hindi lang yung kanyang language. Number one, ang King James Version ay translation hindi ng Hebrew at Greek, kundi ng Textus Receptus. Ano po yung Textus Receptus? Received text yan, ibig sabihin sa English. Ang Textus Receptus ay Greek Bible na ginawa ng isang Roman Catholic scholar na ang pangalan Erasmus. At kilala niyo ba kung sino si Erasmus? Kalaban ni Luther. Dahil si Erasmus ay may librong ginawa tungkol sa free will. Nagalit si Martin Luther doon. Dahil ang turo nga niya, binubuhay niya yung Pelagianism, na tayong may kapangyarihan para maligtas. Will natin. Erasmus yan. Ang ginawa ni Martin Luther, nag-respond siya ng book on the bondage of the will. A response to Erasmus. Tapos, yung King James, galing kay Erasmus. So what an irony is that si Erasmus, pero wag natin tingnan yung background niya. Gaano ka-reliable yung ginawa ni Erasmus? Ganito yan. Nung si Erasmus ay nagtatranslate ng Bible sa Greek, ang kanyang goal is mas maging kilala siya kesa sa Vulgate. At dahil doon, minadali niya yung kanyang translation. At nung minadali niya yung kanyang translation, hinahabol niya yung deadline. Nung nasa Book of Revelation na siya, hindi niya natin translate ng tama. Ginawa niya, tinranslate na lang niya yung Latin ni Jerome. So ano po yung revelation ng King James? Revelation ng Biblia ng Katoliko yan. Yan yung katotohanan dyan. Ikalawa, ang King James ay naglalaman ng mga mapanganib na mga additions. Sabi ng mga loyalist sa King James, kaya hindi kami umalis sa King James dahil yung ibang translation may binawas. Ang totoo, ang King James ang may dinagdag. Buti na lang walang bago dito, kaya makakarelate. Walang problema kasi pinag-aaralan natin ito eh. John 18:5. Tingnan po natin sa King James. Ito po, sa mga nakinig po kahapon sa birthday ni Brother Mark, ay sa preaching ni Brother Mark, doon sa Bible study, di ba nabanggit niya yung I am He? Yung pangalan ng Diyos na I am. Pag binasa po natin ng King James, they answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am He.
Sino po yung mga naka-King James? Meron akong i-reveal sa inyong sikreto. Pag nakita nyo ang word na nakatagilid, wala siya sa totoo. Pag nakikita nyo po yung word sa King James na nakatagilid, naka-italics, hindi siya kasama sa totoo. Dinagdag lang nila yan. And Judas also, which betrayed him, stood with them. Now, ano pong problema dyan? Dinagdagan nila ng he. Nagiging iba na ang ibig sabihin ng I am. Ang I am ay pangalan ng Diyos. Pero ang isip ng mga translators ng King James, dagdagan natin ng he. Kasi kulang. I am he. Ako siya. Ako yung hinahanap nyo. Ang senaryo dito, tinatanong, sino si Jesus? Baga, nakakala sila Pedro, sila Juan. Sino si Jesus? Sabi ng mga mag-aaresto. Ang sagot talaga ni Jesus dyan, God, I am. Ang sagot dyan ni Jesus, sino si Kristo? Sino si Jesus dito? Ang sagot dyan, si Jesus ay Diyos. Yun yung I am. Pero intindi ng mga translators ng King James ay tinuturo lang yung sarili niya. Kaya dagdagan natin ng he. Sino si Jesus? Ako siya. Di ba iba na? Iba na. Yun yung pinupoint natin. Dangerous. Bakit? Maibang doktrina ng magbabasa. Maiba na yung doktrina ng magbabasa. Ikalawang addition na malala ay 1 John 5:7. Alam nyo, pag kayo ay naka-ESV, NASB, Revised Standard Version, ang mga Bible na yan, walang 1 John 5:7. Kapag binasa nyo ang mga Bible na ESV at iba pang mga translation, di ba, 1 John 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, ang sunod, 5:8 na. Bakit? Ang 5:7 ay wala talaga siya sa senaryo. Pero history niyan ganito. Gustong patunayan ng mga sinaunang Kristiyano na totoo ang Trinity. Kaya ang ginawa nila, dinagdagan nila yung 5:8 at nilagay nila doon sa 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, or Holy Ghost, and these three are one. But those are not included in the original. Bigyan ko po kayo ng enlightenment, mga kapatid. Parang bibliology course na ito, no? Wala na po tayong, di ba si Paul sumulat ng Bible? Yung mismong sinulatan niya, wala na yun. Ang tawag natin doon, autographs. Yung mga mismong original na pinagsulatan ng mga writers ng Bible, wala na. Ang meron na lang po ngayon, mga copies. Ang tawag po natin doon, manuscripts. Now, sa lahat po ng mga manuscripts na available, merong dalawang pinanggagalingan yan. Yung nasa Antioch, na ngayon ay Istanbul, Turkey, at yung nasa Alexandria, na ngayon ay Egypt. 90% ng lahat ng manuscripts nasa Antioch, ang tawag natin doon majority text. 10% nasa Alexandria, ang tawag natin doon minority text. Now, ang pinanggalingan po ng King James ay majority text. Kaya lang ang problema, kapag kinarbon date mo yung dalawang manuscripts, mas matanda yung nasa Alexandria kesa doon sa Antioch. So, anong ibig sabihin doon? Ano yung mas authentic? Yung mas luma o yung bago? Common sense lang. Yung nasa Antioch, bago. Yung nasa Alexandria, luma. Alin yung mas accurate doon? Siyempre yung mas luma. Yun yung nauna eh. Yung minority text, walang 1 John 5:7. Walang Acts 8:37. Pero kaya po yan dinagdagan dahil po sa mga intentions ng mga sinaunang Kristiyano. Pero hindi naman sila masama. Baka isipin nyo, masama sila. Ang gusto ko lang po i-point out, faithful sila sa pag-translate ng King James, kaya lang ang problem, may mga naging pagkakamali sila. Yan po ang gusto kong linawin. So ba, wala po ang John 8:32 hanggang last chapter ng John chapter 8 sa original na mga manuscripts. Kaya, kapag po kayo ay magbubukas ng halimbawa ESV Bible, mapuputol po yan bear with me po. Minsan lang naman magtapikan. John chapter 8 ay mula
John 7:53 hanggang chapter 8 to 11, wala siya sa original scriptures. So meaning, hindi dapat siya included sa Bible. So kailangan maging aware na po kayo dyan. Kaya ako hindi ko ginagamit yung mga text na yan. Another is Mark chapter 15. Ito, maraming nagkakamali po dito. Kaya may nag-aakala na kumawa ka ng ahas para malaman mong totoo kang ligtas. Sabi, may mga ganyang kulto, mahawak ng ahas. Bakit? Nakuha nila sa text na to. Mark chapter 16 pala. Yung 16 verse 9 hanggang huling verse ng chapter, wala na po siya sa original na scriptures. At sinasabi ko po sa inyo, may mga nilalaman dyan na napaka-strange. Bakit? Hindi siya nag-a-agree sa ibang gospels. Kaya alam mong inadlang siya. Halimbawa, verse 9 ng Mark 16. Now, when he arose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. This is the only passage that speak si Mary Magdalene ay sinapian ng 7 demonyo. Nag-iisa lang siya. So, questionable yan. Verse 16, meron pong pinopromote na maling doktrina. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ang sino daw maniwala at bautismuhan, tsaka palang maliligtas. Ang hirap niyang i-defend kasi baptismal regeneration, ang turo ng baptismal regeneration, diba, kailangan babaptize bago ka ma-save. Kaya pag binanggit nila yung text na yan, isa lang ang lagong sinasabi. Wala naman yun sa Bible talaga eh. Tapos. At kapag ka pinilit nila, o sige, pilit mo, pero history proves, hindi siya kasama. So yan yung mga dangerous additions. At tandaan po natin, nung ang King James po ay ginawa noong 1611, kasama ang Apokripa. Kasama ang Apokripa. Tinanggalan ang Apokripa noong 1769. Bakit? Dahil nga protestante ng England. At isa pang mahalagang inote natin, pag binasa nyo ang preface ng King James Version, di ba? Sa mga luma yung Bible na King James, may nakalagay dyan na dedicatory letter kay King James, di ba? Nung mga nag-translate. Sabi nila dyan, hindi perfect yung kanilang translation. So even those who translated the King James admit that their translation is not perfect. Acts 12:4. Imbis na Paskwa ang sinabi ng King James, pinalitan nila ng delikadong salita, Easter. Kaya nga, may Easter Sunday, pero hindi naman natin ginagamit yung word na Easter kasi nga, meron itong connection sa pagan tradition, pero ang ginawa ng mga King James translator, instead na Passover ang gamitin, ang ginamit nila dyan ay Easter. So kapag binasa po natin ang Acts 12:4, may tanongin nyo ako, bakit may King James ka pa rin, Brother Josh? O may ako nasagutin. Ang gusto ko lang po, sana maging balanse tayo. Hindi tayo King James onlyist. Yan. Ano ba sabi ko? 12:4. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him intending after Easter to bring him forth to the people. Hindi po yan Easter. Ang word po na ginamit dyan ay Pascha. Ang ibig sabihin po nun ay Paskwa or Passover. Malayong-malayo sa Easter po yan. Isa pa, Exodus 20:13. Alam na alam natin tong commandment na ito. Thou shalt not kill. Alam niyo po ba na mali yan? Thou shalt not kill. Okay? I-translate natin. You shall not kill. Alam niyo po bang maling translation yan? Bakit? Kapag po ba tayo pumatay ng baboy, guilty tayo sa commandment na yan? Kung yan ang pagbabasihan natin. Guilty kasi killing yon. But I will tell you, killing is different from murdering. The correct translation must be, do not murder. Not
thou shalt not kill. Because not all kinds of killing are murder. Especially yung mga naglalaban sa gyera. Hindi murdering ang ginagawa nila. They're killing for the sake of their welfare. Warfare. Kaya ang dami nagtatanong dyan, parang yung mga sundalong trabaho, guilty sila lagi niyan. Kasi nga akala nila killing. But it must be, thou shalt not murder. Yan ang mga pagkakamaling translation. Hindi lahat ng pagpatay, mali. Ang murder ay pagpas lang, talagang inintend mong pumatay, yun yung mali. At maraming nag-aakalang totoo ang unicorn kasi bumanggit ang King James ng unicorn. Pero pagka tinignan natin ang totoong translation sa Hebrew, dapat pala ito wild ox. Ba, may daw. Sabi daw ni Noah doon sa may-ari ng unicorn, pakitin mo. Para ma-preserve yung lahi ng unicorn. Hindi daw kumayag yung may-ari. Kaya daw di nakasakay unicorn, wala na daw unicorn ngayon. Kung kalokohan yun, sobrang meaning naman nun. Hindi na ganun yun. At ang pinaka masasabi kong mabigat na pagkakamali ng King James ay yung pag-translate nila ng Sheol. Ang Sheol po, ang ibig sabihin, libingan, hukay. Pero ang ginawa ng King James, tinranslate nila ang Sheol na hell. Halimbawa po niyan, kita niyo po kung gaano kadelikado Psalm 139 verse 8. Pag binasa po natin ang King James, ganito po ang magiging tulog niya. Kaya kung King James po ang ginagamit nyo, mas malala ang pag-aaral nyo. Yun lang ang sinasabi ko. Pwede pa rin natin gamitin ito, pero hindi dapat natin gamitin na isang basa lang, tapos akala mo na intindihan mo na. Kailangan bumabalik tayo sa mga mas mababaw na language. So, Psalm 139:8, if I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in Sheol, ang ginawa ng King James ay hell, behold, thou art there. ang Diyos ba sasamahan ka sa impyerno? So that is a false doctrine. Kaya hindi hell yan. Kami mga nagtuturong baptist ang Diyos nasa impyerno din, sabi niya, no? Hindi sila nag-aaral ng language Akala nila talaga totoong hell. Ano ang ginawang pagtatama ng mga bagong translation? If I lay my bed in the grave, you are there. Hindi hell. Masyadong malalayan. Na i-translate mo yung libingang impyerno kaagad. Di ba? Masyadong malala po yan. Ang point po dito, ang King James ay naglalaman ng maraming errors, pero na-correct din dahil sa mga bagong translation. Clarification, ang King James ay most faithful translation pa din. Ano pong ibig kong sabihin sa most faithful? Lahat po ng translation ng King James, tama ang motibo. Mabasa ang Bible sa English. Pero dahil po ang technology na noon ay is not so great, at iilan lang silang mga panelists na gumawa nun, hindi perpekto ang kanilang pagta-translate. Ngayon, pwede niyo pong i-question sa akin. Wala kasi tayong question and answer, kaya ako na lang po niya nagtatanong. Kung ganun po pala ang King James, bakit po yung mga reformers at yung mga theologians na gumagamit ng King James ay tama sa kanilang theology? Diba? Sila Charles Spurgeon, mga King James yan. Sila Whitfield, mga King James yan. Sila Edwards, King James sa mga gamit ng mga yan. Bakit tama pa rin ang theology nila kahit King James ang gamit nila? Ang sagot is this: because when they study the scriptures, they always go back to the originals. Bumabalik pa rin sila sa original. Kaya nga, di ba, pag nag-preach, ito po'y galing sa Greek. Hindi tayo umaasa sa sinabi lang ng King James. Kasi bumabalik sila sa original. Pero, ang tanong, gusto ba natin ng translation na bukod sa nagko-contain ng errors pag hindi tayo aware, ay kailangan pa nating bumalik o i-compare sa iba't ibang mga translation para maintindihan natin? Siyempre, kung merong mas easier, we will go to that. Answer, yung work of Reformation ay nagpatuloy sa pamamagitan ng pagpuproduce ng mga translation na mas accurate na kaysa sa dating meron tayo. What do I mean by that?
Ang King James Version ay regalo ng Diyos sa mga ninuno natin, hindi na sa atin. Ang ginawa na po ngayon ng maraming mga Bible scholar, i-translate natin ang Bible sa English na sinasalita ng mga tao ngayon. So what does it mean? God has given us a new gift, modern and more accurate translations. Yan po ang pinanggagalingan ng isang kilalang motto ng Reformation, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. The Church reforming and always reforming according to the Word of God. Ang Word of God ay hindi ire-reform. Again, ang Word of God hindi kailangan ng reform. Yung language ang kailangan i-reform. Bakit? Dahil hindi na nga natin salita yon. Challenge, kung ginusto ni Luther na ang Bible ay naiintindihan dahil tinranslate niya sa wika nila, ang King James ay strange language na sa atin. Malibang talagang kinalakihan mo. Ako, kinalakihan ko na yung King James eh. Kaya karamihan pa rin ang aking mga memory verse, King James eh. Kasi, kabisado ko na siya. Pero, kapag ako ay magtuturo sa bata, hindi King James ang una kong ipapronto sa kanila. Kung mag-evangelize ka, tapos King James yung ginagamit mo, let him that eateth that, blah, 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 nakakabulol. If we want to be consistent with the Reformed spirit, let us make the Bible known. And how can we do that? Transition to a better translation. Now, may mga modern translation na gustong i-preserve yung style ng King James, pero babaguhin lang yung mga words na obsolete. Alin po yung mga translation na better na ngayon sa King James? English Standard Version. New American Standard Bible. Yung pinaka-latest na ginawa nila MacArthur, Legacy Standard Bible. Kaso mahal pa siya. Pero ang ESV, madadownload nyo sa cellphone. Ganito po gawin nyo kung talagang in love kayo sa King James. Use King James but partner it with other translations. Partneran mo lagi ng Tagalog o ng English kasi pag dyan ka lang mismo titingin, baka mali pa ang intindi mo eh. Kasi yung grammar rule, yung syntax rule, language that is used. Di ba? Talagang yung King James nga na yung tinagalog na King James, di ko rin maintindihan eh. Narito na ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng akala ko sa kordero, kaldero eh. Nung bago-bago ako, akala ko kaldero, yung pala, tupa pala yun. Lamb pala yun. Bakit? Dahil yung Tagalog noong 1905, masyado na rin malayo sa Tagalog natin ngayon. Gusto nyo makarinig ng Tagalog na puro, Marinduque at Mindoro, diyan kayo magpunta. Ewan ko kung maintindihan nyo ba yung Tagalog nila. Sa atin kasi Maynila na eh. Tsaka may mix na ng Spanish at English ang Tagalog natin. Kaya nagbabago po ang translation. So, move on from so much passion to the King James. You can still be loving that translation, but hindi po dapat tayo maging onlyist na yan lang yung Bible natin. We can subscribe to the better translations now. Na meron, regalo sa atin ng Diyos yan. Mas pinapadali na sa atin yung pag-aaral. Na hindi natin kailangan pag-aralan pati yung English. Kundi, balik na lang tayo sa translation, sa Hebrew, sa Greek, at saka sa Aramaic. Kasi naiintindihan na kagad natin. Ako rin, kahit lumaki ako sa King James, kapag binabasa yung text, may word talaga akong hindi maintindihan, nagdi-dictionary talaga ako. May mga nangangatwiran ng mga Baptist. Sabi nila, kaya nga dapat mag-King James tayo, masisipagin kang mag-aral. Mali. Pag nag-King James ka, mas titripli yung aral mo. Na sana, mas madali na meron kang translation na more trustworthy, and more accurate than the King James. I'm not telling this to attack against the King James Version. I love the King James Version. But I have two Bibles in my possession. King James and ESV. I always bring them both.
Di ko sasabi na pag atin kayo, dalawa yung dala-dala nyo. Pwede yung isa ay nasa cellphone mo. Talagang mahal na mahal mo yung King James, yun yung pinaka-Bible mo, pero may accompaniment ka na ESV or NASB. Kasi kailangan po natin mas maliwanag po sa atin yung scripture. Pakinggan nyo ang preacher na solid lang sa King James. Minsan kung ano pinagsasabi. Pero yung preacher na marunong maging tumingin sa iba't ibang mga translation, alam niya kung ano yung better na gamitin. Lahat po yung regalo ng Diyos. Ang dami-dami na nga yan. Dati ang problema ng mga tao, walang wika nila. Ngayon, ang problema na ng tao, ang dami mo nang mapipili. So, use this. Ang mga recommended ko po na scriptures, English Standard Version, New American Standard Version, Legacy Standard Bible, New King James Version, at New International Version. So, yan po yung mga recommended ko na, pero wag po kayo mag-NIV na yun lang yung Bible nyo. Kasi medyo nasa gitna yan ng dynamic at ng formal equivalence. So, that is my bibliology course for today. I immediately repent to God for preaching topical, but next week we will go back to exposition of the Word. We will be continuing our discussion about Abrahamic Covenant. At next week, ang pag-aaralan po natin ay yung naging pagkagutom ni Hagar at ng kanyang anak na si Ishmael at kung paano nag-provide si Yahweh para sa kanila. So mga kapatid, enjoy your Bible. Enjoy it dahil dugo at pawis ang pinuhunan ng mga... Ito yung totoong trail of blood. Dumanak muna ng dugo bago nakarating sa atin yung Bible natin. Kaya, appreciate natin ang mga Bible natin, pagandahin natin, i-upgrade natin kung kinakailangan. Mag-Bible ka naman ng may concordance, di ba? Mamaya, tamarin ka na mag-aaral kasi hindi mo mahanap yung hinahanap mo. Or, yung font na mababasa mo, 10 or 9, ideal na yun para sa mga meron ng mga corrective lenses. Let's go to the Lord in prayer. We praise thee, O God, for the abundant gifts of the scriptures. We are aware about the cessation of the former languages and that we no longer have them. But on the progression of these languages, you have raised Bible scholars that will help translating these languages to the known tongues, even in this present time. We thank you that you have given us the King James Bible, who accompanied the reformers as well as our forefathers in their theology. And now you have given us better gifts of translation that is loyal to the originals and preserve the style of our beloved King James. We thank you, dear Father, because this enmarks us in the authenticity of our cause. That if we want to continue the spirit of the Reformation, we must admit that you have given us better gift now. As far as translation is concerned, you have given us various translations that are more accurate than our beloved King James. Thank you because even if King James language is no longer the standard language, but we are still familiar with it because we have been taught of understanding it. But of course, dear Father, we must be moving toward not just the modernity, but to the accessibility of all. If not all people are knowledgeable of this kind of language, we should use translations that can be easily taught to them. Thank you, dear Father, and we love you for bringing us to this present age in which all materials, all scriptures that we need are just one click away. Or even, we have a lot of books and materials that we can use to study further your holy words.
We thank you for all these gifts, our Father, and may you be glorified in our commemoration of this important event for this month. In Jesus' name we pray all these things. Amen.